Tinawag ni Wembanyama na best in the world ang San Antonio after talunin ang Philadelphia ng nasa 40 points, 131-91. Naka 10 points, 8 rebounds, 4 assists at 6 na piso itong si Wemby sa loob ng 24 minutes. One-sided yung game para sa Spurs. Si Devin Vassell naman at si Dylan Harper meron tig 22 points. Sa 6 na piso na ginawa nitong si Wemby versus Sixers, first quarter pa lang nakaka-4 na piso na siya. Pwede nang gumawa ng alkansya. Ang ginagawa naman ng mga player ng Philadelphia para hindi sila mapalpal ni Wemby, binabangga siya para matatakot yung San Antonio kapag nakitang binangga si Wemby. Natutumba agad at parang humuhupay na kawayan, baka mayari pa ng injury. Hindi lang kinaldag si Wemby, parang binalda. Napili din si Wemby bilang best player at defensive player of the month para sa February. Ang NBA walang katapusan ng record dyan dahil siya pa lang ang nakakagawa ng parehong monthly award ang nakuha sa parehong buwan din. Ikalawang season pa lang namang ini-implement. Si Wemby din ang frontrunner para sa Defensive Player of the Year. Meron na lang 3 games na buffer si Wemby para maging eligible siya sa award. Big deal kasi kay Wembanyama kapag nasama siya sa All-NBA team at Defensive Player of the Year. Dahil pagkatapos ng season, malaglag man ang San Antonio, panalo pa rin si Wembanyama dahil 252 million ang contract extension na nag-iintay sa kanya. Kapag nanalo pa siya next year ng award or All-NBA team, makakakuha si Wemby ng 300 million. Walang talo para kay Wemby kahit hindi na siya mag-champion. Siya ang magiging highest paid 23 years old next year. In gross pay, pati na rin net pay dahil nasa state siya ng Texas. Mababa yung tax at malaki yung kabig. Balik angas din si Anthony Edwards dahil sa panalo nila versus Memphis. 4-game winning streak na ang Minnesota at number 3 na sila sa standing ng West by winning record. So kung titingnan kasi sa mga website, number 4 sila. Pero pagkatapos kasi ng season, parehas na mga teams na 82 games. Naka 41 points, 6 rebounds at 2 assists si Anthony Edwards. Hindi na rin siya masyado namamasa ngayon. Base kasi kay Coach Chris Finch, kinukumbinsi siya ni Edwards na hindi niya ipapasa yung bola. Pang-8 games ni Edwards ngayong season na meron siyang 40 or more points. Kaya medyo maangas ngayon si Edwards or bumalik ang angas niya dahil nagko-compliment na rin yung mga player ng Minnesota. Pati si Wemby nasabi niyang best team in the world yung San Antonio dahil makikita agad kung sino yung contender based sa record. Ang San Antonio ang number 1 team sa West since January, 20-8 record. Pangalawa ang Thunder, pangatlo ang Clippers, pang-apat ang Minnesota. Ang Spurs din ang mas consistent sa dalawang set na mga buwan. Dahil mula October until December, ang San Antonio ay second sa OKC na meron 24-9 record. Ang Thunder, 29-5 record. Pero since January, ang Thunder naman 19-10 record. Halos kapareho sila ng Minnesota at Clippers. Lamang lang ng isang game sa ngayon yung Thunder. Ang dalawang teams kasi na merong pinakamataas na inangat since January ay Clippers at Minnesota na may parehong 18-10 record. Ang Minnesota mula October hanggang December number 6 ng standing. Ngayon naman nasa number 3 sila. Ang Clippers ang isa sa merong pinakamagandang run nitong January, kaso nga lang masyado silang lagapak nung nasa start ng season. Number 13 pa yata sila nun. Sa record din, makikitang parang magkapareho na lang ang Thunder, Minnesota at Clippers kung ibibase sa record. Sa West naman din, tabla ang Nuggets at Rockets pagdating sa winning record, nasa 38 wins. Pero nasa Houston ang tiebreaker versus Minnesota. Meron pa silang 2 games na natitira. At nasa Nuggets naman ang tiebreaker versus Houston. Merong 1 game pa rin dun. Sa susunod na 2 games, ipit agad doon ang Rockets, Minnesota, Denver at LA dahil sila yung nasa gitna at malalaman din agad kung sino ang magpupwestuhan doon sa first round. Sila kasi agad yung visible. Ang may advantage ang Rockets dahil meron silang 2 game remaining lages versus sa 3 team. Ang Minnesota at Denver naman ang may pinakamahirap na remaining schedule pa. Yung Lakers naman 1 win away na lang din versus Houston at Denver dahil sa 3-game winning streak nila after talunin ng Pelicans. Kinabahan pa at muntikan pa. Iniwan na ng mga referee si Luka dahil buong game halos nagrereklamo. Binigyan na or hindi ng foul, nagreklamo pa rin.
Si Luka lang ata ang nakagawa na pati mintes ng free throws inireklamo tapos tinawagan siya ng technical. Buti na pagbigyan din si Luka dahil ang dami niyang reklamo sa mga official, nagbigay na ng warning yung mga referee. Ang nirereklamo kasi ni Luka sa may free throw area, dapat lane violation si Zion or yung isang player pa ng Pelicans kasi hindi pa tumatama sa ring, pumasok na kasi yung paa nitong si Zion sa loob ng lane. Kahit yung commentator ng Pelicans napasuko kay Luka kung ano ba talagang gusto. Baka gumagawa lang ng paraan si Luka para makausap yung babaeng referee. Iba talaga kapag pogi na, hot pa. Meron siyang 27 points, 10 rebounds, 7 assists at 7 turnover. Si LeBron naman 21 points, 7 rebounds, 7 assists at 5 turnover din. Yung ilang turnover pa doon ni Luka at ni LeBron dahil hindi nasalo nitong si Ayton yung bola. Sa buong game, ang Pelicans merong 18 turnover, ang Lakers merong 21. At ang Lakers din, 17 doon galing kina LeBron, Luka at Reeves. Buti nanalo pa yung LA.